Naniniwala ba kayo sa mga engkanto, mga elemento ng kalikasan? Narinig o alam niyo ba ang kwento ng Marianang Makiling? Isang diwatang sinasabing gabay ng mga mapagmahal sa kalikasan, nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Alam niyo ba ang tungkol sa mga lambana? Mga mukhang tao pero kasing liit lang ng hintuturo at may pakpak na parang sa tutubi o minsan naman ay sa paru-paro. May mag-asawa sa bayan kung saan pinanganak at lumaki ang papa ko na may malaking gulayan sa likod ng bakuran. Nilalako nila ang mga naaani nila doon bilang pandagdag sa pangkain. Malaking tulong yung gulayan lalo na pag walang huling isda ang lalaki. Madalas din pinapalit ng mga anak nila ang ilang bunga para may baon sila sa eskwela. Nasa malapit sa laylayan ang buhay nila at mapupunta na sa laylayan pag nawala sa kanila ang gulayan. At isang araw, ganoon nga ang nangyari. Sinalanta ng malakas na bagyo ang bayan at mas pinalakas ang hangin dahil ang bayan ay nasa tabi ng dalampasigan. Halos lahat ng kabahayan ay nawalan ng bubong. Lahat walang nakaligtas sa baha. At ganon din ang gulayan ng mag-asawa. Nakayanan nila ng isang buwan sa tulong ng mga donasyon, kabutihang loob ng pagbabayanihan. Pero ang tulong ay natutuldukan. Nariyan nang sumagad na ang utang nila sa bawat tindahan na pwede nilang mautangan. Tumigil na rin sa pag-aaral ang 3 nilang anak. Wala nang gaanong lumalabas sa kanila. Gawa ng panghihina sa kawalan ng laman ng tiyan. Hanggang isang araw, napabalita na may binentang maliit na gintong pares na hikaw ang mag-asawa sa maliit na sanglaan sa loob ng palengke. Bumili sila ng isang kabang bigas at ilang pagkain na makapagtatawid sa kanila ng ilang linggo. Makalipas ang isang buwan, nakabili ng yero, isang truck ng buhangin at simento ang mag-asawa. Naipaayos nila ang munti nilang tahanan. Yung dating pawid na may tagpi-tagping tolda sa ilang bahagi ay naging purong konkreto na. Hindi lang palitada, pero may pintura pa. Sa loob, may kisame na. Simple lang ang bahay. Hindi ganoon kalaki, pero hindi din ganoon kaliit. Simple, pero elegante. Nakabalik na rin sa pag-aaral ang 3 anak nila. May bago ng mga gamit sa eskwela. Hindi na naglalakad papasok at pauwi. Sinusundo na sila ng mag-asawa gamit ang bagong tricycle. Sa sumunod na taon, nakabili sila ng lupa at pinatayuan ng apartment. Sa ganda ng apartment at mura ng renta, maraming umupa, nag-agawan. Paglipas lang din ng ilang buwan, nakabili ulit sila ng ilang lote at pinatayuan na naman ng mga apartment. Maraming nainggit, pero marami pa rin ang natuwa sa nangyari sa kanila. Paano ay tumutulong sila sa mga kababayan nila? Tuwing Sabado at Linggo, may libre silang pakain buong araw sa covered court sa tabi ng munisipyo. Lahat ng mga kaeskwela ng mga anak nila, binigyan din nila ng mga bagong gamit at kumpleto. Hindi rin sila mahirap lapitan kung ikaw ay nangangailangan. Marami silang natulungan lalo na ang mga nasa ospital. Wala silang hinindian. Maraming nagsasabi na tumama sila sa loto. Ang dahilan ng mga nag-iisip nun, sino bang magwawaldas ng perang pinaghirapan nila sa hindi nila kaano-ano? Pero ito ang kwento ng pinsan ko. Ang pinsan kong si Jello at ang asawa niyang si Arlene ay naging caretaker ng 2 apartment o transient house ng mag-asawa. May sarili silang kwarto sa apartment, naka-aircon, libre ang bigas nila buwan-buwan at 15K ang sahod nilang mag-asawa. Pareho, 30K ang kabuuan. Para sa mag-asawang katulad nilang walang anak na sinusuportahan, malaki na yun. Lalo at libre din ang kuryente at tubig nila.
Taon-taon din silang isinasama ng mag-asawa sa out of the country trip nila. Isang beses nang nasa Malaysia sila, nakainuman ni Jello ang amo niyang lalaki. Nalasing ito. Sa una ay nagdadrama. Paano ay nabuntis ang bunsong anak niya at hindi pa nakakatapos ng kolehiyo. Tapos, napunta sa usapang loto. Ayon sa amo niya, hindi sila tumama sa loto. Tumatawa pa nga ito at pailing-iling. Paano raw sila tatama sa loto kung hindi naman sila tumataya? Masyado daw silang hampas lupa noon para magkaroon ng ekstrang pera. Ang totoo ay nung kasagsagan ng pagragasa ng bagyo, nakarinig silang mag-asawa ng impit na iyak. Sa una inakala nilang pusa. Kaya yung asawa niya, yung babae, na mahilig sa pusa pero hindi lang makapag-alaga dahil wala naman silang ipapakain, lumabas ng barong-barong nila kahit napakalakas ng hangin at ulan. Naiinis siya noon sa asawa niya pero balak niyang sumunod. Naghahanap lang siya ng pananggalang. Pero bago siya tuluyang makalabas, nakabalik na ang asawa at hindi pusa ang dala. Sa palad nito, sa una inakala niya ay manika. Pero nang malapitan, ay nakita niyang tumatahip ang dibdib ng napakaliit na tao na may pakpak na katulad sa tutubi. At sa balikat ng asawa, may nakaalampay pang katulad nun pero ang kaibahan, sa paru-paro ang pakpak nito. Mga maliliit na taong may pakpak. Maingat nilang tinuyo ang mga yon at nang matuyo ay kinumutan. Hindi nagsasalita ang dalawang nilalang, pero naituro ng mga ito sa kanila ang gusto nilang kainin. Asukal o kahit na anong matamis. Tapos ito yung parting medyo parang kagaguhan. Kasi magbabawas yung dalawang nilalang at ang dumi daw nila ay ginto o diamante. Depende sa kung anong makakain nila. Pag tsokolate daw, gintong bilog na bilog. Pag asukal, diamante. Natatawa si Jello nang marinig ang kwentong yon. Pero pag uwi nila sa Pilipinas, napatunayan niya umano na totoo yun. Dahil ipinakita sa kanya ng mga amo nila. Ang hindi niya nga lang inaasahan, nakakulong na ang dalawang lambana sa isang hawla na para sa ibon. Isang malaking ibon. Yung hawla sa loob parang maliit na bahay ang itsura. Parang tao talaga ang dalawa. Maliit lang talaga. Parang si Thumbelina. Tuwing gabi kinukuha ng mag-asawa ang dumi ng dalawa. Yun ang dahilan kung bakit hindi sila nauubusan ng pera. Dahil sa dalawang lambana na ikinulong nila ng maraming taon na. Naawa si Jello sa kanila. Kasi para sa kanya, tao pa rin sila maliit lang. Kumbaga sa paningin niya, talent lang nila yung tumain ng ginto o diamante. Para sa kanya, hindi dapat sila kinulong. Pero nagalit siya nang malamang pag may araw na hindi nakakadumi ang dalawa. Natutunan ng mag-asawa na lagyan ng laxatives ang tubig na iniinom nila. At ayun, mas marami ang idinudumi nila. Minsan nga daw sabi ng amo niya, sinasadya na nilang mag-asawa na lagyan ng laxatives ang tubig kahit nakadumi na ang dalawang lambana. Proud na proud pa daw ang mag-asawa sa kwento nila na para bang yun ay napaka-bright idea. Kilala kong tarantado ang pinsan ko pero may puso. Kaya hindi ako nagulat nang ikwento niyang isang araw, tinanggal niya sa connection lahat ng CCTV camera sa bahay ng mag-asawa. Sa kanya kinuha ang dalawang lambana. Nagpunta pa siya ng Laguna para doon sila mapunta. Effort kung effort ang ginawa niya. Kasi isipin niyo to, sa Pangasinan kami. Sa Laguna pa niya pinakawalan yung dalawa. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya sila kinuha. Yung siya na lang sanang mag-alaga. Ito ang sagot niya. Wala kasi tayong kakontentohang mga tao. Ayokong matulad sa mga amo ko. May pera na,
Sapat na para mabuhay ng maalwan hanggang sa dulo. Pero naging gahaman. Alam nyo, siguro dala na rin ng balik ng kalikasan sa mag-asawa nang mawala sa kanila ang dalawang lambana. Nagkaletse-letse ang buhay nila. Nakasuhan sila dahil yung mga negosyo nila walang resibo at maayos na papel. In short, illegal. Si Jello pa nga yung sinisisi nila bakit sila nabuko na para bang siya yung nagloko. Itong parteng to alam ko talaga totoo. Luging-lugi na ang mag-asawa ngayon. Nabenta na nila lahat ng mga properties nila. Yung mga anak nila, wala na silang balita. Wala nang umuwi sa tatlo. Ang natitira na lang sa kanila ay ang munti nilang bahay kung nasaan ang gulayan. Kung saan nila nakita ang dalawang lambana. Ang gulayan at bahay na paalala sa kanila nang hindi pa sila nasisilaw sa yamang na ibibigay ng ginto at diamante.